dumako na tayo dito kay nanay at bibigyan natin reaksyon tungkol ulit sa Tito Vic and Joey tungkol sa paninira ni Daryl Yap sa ating mahal na Tito Vic and Joey na inuungkat na naman po ang Pepsi Paloma na matagal na pong tapos. Pakinggan natin si nanay. Sobra mo akong inaaliw ngayong mga oras na ito. Para mawala yung stress. Nandun yun. Parang gusto niyang lumuwa ako talaga, di ba? Ayan po mga kachika. Siyempre kami pong tatlo ay maligaya ngayon at siguradong lahat ng Dabarkad sa buong mundo ay napakasaya dahil kinatigan po ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng Marikina Regional Trial Court na ang Tito Vic and Joey po ang tunay, lehitimo at legal na may-ari ng titulong It Bulaga! Congratulations sa TVJ, ang ating halige ng alige ng entertainment sa pamamagitan po ng noontime show Tito Vic and Joey. Kanila po talaga ang Itbulaga at kahit kailan naman, kanila naman talaga eh. Kaso may mga tao lang talaga na nagdudulong-dulungan at hindi makamove on at inaangkin ang hindi nila pag-aari. Kaya po humantong pa sa kabi-kabilang kaso na pagtagumpayan naman po ng Tito Vic and Joey. Sabi nga ng iba, meron pang isang opsyon sa Supreme Court. Pero mas marami nagsasabi, nako, mas malabo pa yan sa sabaw ng ginisang Pusi! Oh. Sinasabi nila, nako, hindi na marireverse yan sa Supreme Court. Kasing labo na yan ng sabaw ng pusi. Naku, talagang Diba? wala ka na makitang diwalag. Oo, Ang itim nun, no? At saka napatunayan ng Tito Vic and Joey na kanila talaga, lehitimo silang may-ari ng Itbulaga, ng titulo at hindi na maaaring gamitin pa ng kahit sino. Ang ganda ng buena man ng taon ng TVJ. Inilaban nila ito ng todo-todo at alam nila yung kanilang ipinaglalaban ay nasa tama. Kaya naman hindi sila talaga bumitiw, di ba? Pero bukod po sa issue ng pagkatig po ng CA, ng Court of Appeals sa Marikina RTC, meron pong isang pinagpipistahan na kwento ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung clickbait na ginawa at inilabas, ipinost nitong si Direk Daryl Yap tungkol sa plano niyang i-produce at gawin ng pelikulang The Death of Pepsi Paloma. Isang araw ay nag-text sa Biro mo kung i-imagine niyo po biro mo kung i-imagine niyo yung title pa lang no, napaka karumal-dumal eh. The Rapist of Pepsi Paloma. Biro niyo po yung title The Rapist, ibig sabihin, binibigyan niya na kaagad ng conclusion na si Pepsi Paloma ay na-rape. Diba? The Rapist, plural pa. Ibig sabihin, na-rape talaga si Pepsi Paloma na kung tutuusin po ay wala pong katotohanan. Na kung tutuusin po ay wala pong basihan at binasura na ng korte. Pero may mga ibang tao po talaga na pinapausbong pa ang walang kakwenta-kwenta. Sorry Pepsi Paloma, nakikiramay kami po. Pero wala nang basihan eh. Kumbaga, lagi na lang ito ang panapat, pantapal, para mabuhay na naman yung issue. Matagal nang wala na, binaon na sa limot eh. Grabe. akin si Daryl. Sabi niya, nanay, pwede ba kitang tawagan? Hihingi lang ako ng opinion mo at saka advice. Sabi ko, oo. Nag-usap kami. Sabi niya, nay, bakit kaya tinanggihan ng Viva itong pelikulang plano kong gawin? Pepsi Paloma. Sabi ko, talagang tatanggihan ni Boss Vic Del Rosario yan. Dahil ang kanyang pakikipagkaibigan sa Tito Vic and Joey ay malalim pa sa alam mo. Ang singing career, ang recording career ng Tito Vic and Joey ay nagsimula sa Vicor kay Boss Vic. Oo, tama. Diba? So, malalim talaga. Malalim. Hindi niya talaga papayagan siya pa ang maging dahilan para na-produce at lumabas itong pelikulang ito. Yung pala, tumawag pala kay Nanay Christy, nagpapaalam siya na bakit daw tinanggihan ng Viva Films. Siyempre, alam mo yun, BST nga doon doon nag-originated yung Vicor, di ba? Kanya, Direct, bakit gusto mo pang ilabas ito? Itong The Pepsi Paloma na sinasabi mo. Mismong si Coca Nicolas, sa isang panayam ay sinabi niya na walang katotohanan yan. Ang dating manager namin, ang gumawa niyan, ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz para pag-usapan at mabuhay ang karera. Pangalawa, kwentong kutsero po ito mga kachika. Isipin ninyo, sabi ni Direct Daryl, ay menor de edad si Pepsi Paloma nang siya diba? Nung pong mga panahon na yon, kapag ka ikaw ay nang rape ng menor de edad, habang buhay po yan. Yes! Habang buhay na kulong yan. Tama! Bakit po namayagpag pa rin ang Tito Vic and Joey sa mundo ng telebisyon at pelikula nang wala namang kaso? Kaya yun ang punto natin. Kung nang rape ka ng minor de edad like Kibuloy na manyakis, maatik ka na. Maatik ka. Kulong ka.
Pero wala eh. Kasi nga po, nag-iingat din po ang kampo ni Ray de la Cruz. Dahil alam nilang imbento. Oh. At ang kumakalat pa nga to, na-stress at na-depress ang mga alaga niya. Tignan mo po nangyari sa mga alaga ni Ray de la Cruz. Na-stress at na-depress. Paano? Kabila-kabila ang dinidikit na issue ng manager. Yan po ang nasusulat sa mga showbiz column. Noon-noon pa man. Pero, meron po kasi mga tao na talagang gusto nila panindigan ikalat yung mga ganitong issue kasi nga po sobrang sikat na up to now hindi magiba-giba ang Tito Vic and Joey. Yan po ang legit na facts dyan eh. Dinudugtong pa rin nila sa Tito Vic and Joey to kasi nga alam nila na ito ay ikakabagsak sa paniniwala nila ng Tito Vic and Joey na talaga namang wala na noong paman. Walang konsensya lang ang gumagawa nito. Hindi na lang respeto kay Tito Vic and Joey, respeto na lang kay Pepsi Paloma eh. Di ba? Yung mga nakapaligid mismo doon kay Pepsi Paloma, nagsasabi ng wala. Yung pa lang eh. Saan ka kukuha ng kwento, saan ka kukuha ng legit na istorya, kung ang mga kasama mismo ng main character mo ay wala kang makuha na talagang magdidikit sa Tito Vic and Joey. Kung wala kang makukuha, anong gagawin mo? Mag-iimbento ka na lang. Oh. And sa tingin mo, dito sa sinasabi mong The Rapist of Pepsi Paloma, makukuha mo sa imbento? Hindi mo makukuha sa imbento yon. Tapos, maglalagay ka ng teaser na sino nag-rape sa'yo? Si Vic Soto. Oh. Hindi mo iniisip yung kapakanan ng isang artista o isang tao man lang na talagang ginagalang at nirerespeto sa panahon ngayon? Oh. Ito ay isang urban legend ang tinatawag. Isang kwentong potsero na wala namang naniniwala pero pinasubok para wasakin sila sa publiko. Pinag-usapan. Kaya nga eh, Daryl Yap, payo ko lang sa'yo, ang gawan mo si Kibuloy. Palmolive Violet. Yun ang gawan mo. Papatok yan. Gawan mo si Kibuloy. The Palmolive Violet. O kaya, pastor ng ina mo. Yan ang gawan mo. O kaya, anong tawag dito? Sariwang kalangit. Pinasok, sariwang kalangitan. Ayan. Yan ang gawan mo. Yan ang gawan mo. Yung title mo, mga ganon. Mamula-mulang kalangitan, pinasok ni pastor. Yan ang gawan mo, Daryl Yap. Papatok ka. Yun talaga, makikita mo, may hearing pa sa Senado, may hearing pa sa USA. Yun ang gawin mo. Di ba? Pastor. O kaya, kainin mo ang otap ko. Yun. Yun ang gawan mo. O kaya, palimos ng palimos po. Oh. Di ba? Kuyukot 1, diaper 2, buhay pa kayo dyan. Oh. Oh. O kaya, Hoy Kibuloy. Hindi, kung talagang niya, gusto niya, hindi, Lovely Jack, hindi confidential fan, kasi nga gusto niya yung mga ganito, yung mga rapist eh. O, siyempre, apply natin kay Kibuloy. Okay, lagay mo, pototoy ni Kibuloy. Yun, patok! Diba? Lagyan mo, kung gusto mo talagang, maligalig na pototoy ni Kibuloy.
Yun talaga makatibayan. Yun talaga, makatotohanan yun. Kasi nga, may hearing pa, lalagay doon si Risa Ontiveros. Gusto mo, si Mamo Lalaine gumawanap ng Risa Ontiveros. Si Mamo Lalaine, Si Mami Irene, Mami Irene, ikaw si Senator Miriam Defensor Santiago. Libre na talent fee yan. Ayan, The Return of the Patotoys. O kaya gusto mo ilolipop mo ang langit ko. Ganda yan, Yung mga ganon. Daryl Yap, ilolipop mo ang langit ko. Patok yan. Ayan, rape victims of PACU, Palmolive, Violet Moco, Okay, lagay mo, kaya English version. You cannot pack me, but I can pack you. Kumbaga, in Tagalog, hindi ako pwedeng maging kibuloy, pero ikaw pwedeng maging kibuloy. You cannot pack me, but I can pack you. English yun. Pang Netflix naman yun. Diba? Pang Netflix. O kaya, ano pa ba? Ayun lang ang naisip ko eh. O kaya, pag ano talaga malanora, pakpak. Pakpak patungong langit. Diba? Ayun, ano yun, pakpak. Pakpak patungong langit. Patok yan! Ayan, The Autopsy of Apollo Kibuloy. Pwede yun, Hindi naman triple X din nito Inosentes. Kung yung isip mo ang triple X, hayop ka eh. Ang sikreto ng mga kwarto, di ba? Pero ang patok dyan siguro, Pototoy, Nikki Buloy. Yan, maganda yan. Di ba? Luwalhati sa KOJC. Pero parang mas matunog yung Pototoy, Nikki Buloy. Ladies and gentlemen, ang pinakaantay ng pelikula ng taon, ang pagpunta sa kalangitan ng ating mga pastora sa pamamagitan ng pag-akyat sa langit gamit-gamit ang Pototoy ni Kibuloy. Diba? Ang gusto ang trailer na ito. At kasi may name na, may pangalan talaga ni Vic Soto. Kaya ikaw ano to? Alam mo, una kong naisip, bakit ngayong mga panahon ito, inilabas ni Direk Daryl Yap ang teaser na yan? Una, The Kingdom. Sikat na sikat. Kumikita, matagumpay. Wawasakin, si Bossing Vic, hindi siya kikibo dyan, hindi niya i-dignify ang kwento na yan. Pero nakapanira ka na, Direk Daryl Yap, ng isang pamilya, ng mga kaibigan ni Bossing Soto at mga kasamahan. Binanggit mo pa ang pangalan. Ano ngayon ang lumalabas sa publiko na si Bossing Vic ang nang talaga dahil ang sagot noong tinanong, ikinaalahar ay, nirek ba ni Vic Soto? Habe, Nirape ka ba ni Vic Soto? Diba? Pusang ama. Diba?
Ganon, oo. Acting na acting din Ah, sila. sige. Kunwari, ikaw daw si Gina Lacar, di ba? Okay. Tatanungin mo ako, di ba? Totoo ba na ni-rape ka ni Vic Soto? Isipin mo yan, walang respeto. Ako, Diba? ang tingin ko kay Direk Nariliap ay isang witty director. Natutuwa ako sa kanyang mga atake paminsan-minsan. Pero this time, hindi mo ako kasama sa gusto mong palabasin. Ano ang Tama. gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin si Bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom? Anong gusto mo? Ang wasakin din ang nalalapit na pagkandidato ni dating Senate President Tito Soto? Tama. Kaya mo ito pinalulutan? Ang wasakin mo rin ang imahe ni Joey De Leon? No. Ano ang gusto mong palabasin dito? At ikaw pa siguro ang isa sa pinakahuli na maaaring maglatag ng kwento ni Pepsi Paloma kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo. Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Oo. Ano ang iyong layunin? Kasi ganito, pinag-usapan to. Oo, pinag-usapan. Pero ang tanong, pinaniwalaan ba? Ayun. Diba? Ah. Yun eh. Yan, oo. Mhm. Tama. Maraming tanong dito kasi magmula na lumabas yung teaser na ito, yung mga natutulog na imahinasyon. Nagising. Nagising. Nagising talaga kahit na sino makapanood na walang alam sa kwento, magiging tutok dito sa kwento. Yes. And lalo-lalo na ngayon yung mga millennials ay tutok sa social media. Alam mo yung totoo? Totoo, ito po legit to Yung anak ko po, yung pangalawa ko, nagti-TikTok siya, lumabas yun. Sabi ng anak ko, paano to? Di ba yung yung pumupunta kayo sa pumupunta kayo dito, yung pinapanood nyo. Kasi nakita niya Nakita niya, pa di ba pumupunta kayo dito? Ay ko, ay ito, to? Ay ko, wala yan, nak. Sinungaling yan, sinisiraan lang yung namin, yung pinupunta. Kita mo yung epekto sa anak ko? Oh, legit po to Kita mo yung epekto ng anak ko, nagbo-browse siya ng TikTok. Oh, lumabas si Bossing. Tapos yung trailer nung pelikula. Oh, kita mo Daryl Yap? Kita mo, ako mismo nakaranas epekto sa anak ko. Oh, buti na lang matalino yung anak ko. Na-explain ko sa kanya. Oh, sabi ng anak ko, di ba pupunta kayo dito? Pinapanood nyo to? Oo, nak, sabi ko. Oh. Atoy. Jajak Leo Pasel, thank you Oh. Paano yan? Oh, paano maano yan sa O, kita mo yung impluwensya mo? Oh. Kasi nga, pinapakalat mo, mali. Ay, paano yan? Paano yung mga batang ganun? Oh. Totoo, 1982 nangyari, napanganak ka ng panahon. Wala kang pagkukuha ng kwento kundi ang mga katrabaho niya at kakilala niya. Oh. Halika dito, anak. Kinukwento ko di ba? Nakita mo yung sa yung sa Pepsi Paloma, no? Oh, di ba, no? Oh, di ba nagtanong ka? Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, tignan mo, oh. Oh. Kita nyo? Oh, kita mo. At tama yung ginagawa mo. Hindi mo naisip yun. Tama mo nakakapulyot ka ng utak ng bata. Oh. Buti nandito kami. Ang pogi niyang ama. Pasalamat siya. Meron siyang poging ama. Kung wala yung poging ama niya, paano na? Naniwala na rin siya. Ma'am Liberty Ortiz, maraming salamat. Oh. Nababrowse ng mga bata Totoo naman, Sir Chris Angel yun lang. Diba? Totoo. Yan. Kaya ang paglalatag ng kwento, meron po yung limitasyon. Aba, huwag namang magsulat ng kwento ng dahil lamang sa personal na kagustuhan at atake. Meron tayong tinatawag na respeto sa ating kapwa. Dapat, nandoon pa rin yun. Hindi nawawala. Matindi to. Ewan ko kung paano tatanggapin ni Bossing Vic Soto na binanggit ang pangalan niya sa isang senaryong hindi maganda talaga at makawawasak sa kanyang pangalan kung paniniwalaan. Diba? Correct. Nakakalungkot. Then nakakala, bakit naman si Direk Daryl Yap, diba? Nung panahon ba yun, palagi natin 1982, buhay na ba siya? Ewan ko kung ano mang edad Oo. siya ngayon, wala na akong pakialam kung kailan siya isinipot sa mundo. Ang sa akin, yung respeto sa ating kapwa. Okay lang, director ka, gumagawa ka ng mga pelikula, sumusulat ka, pero sana yung linya ng respeto sa kapwa, huwag Tama. mo namang kalilimutan. Kaya nga tama si Nanay Christy. Dahil mo, ikaw, mamaya, Daryl Yap, may lumabas sa'yo. Oh.
Oh, Daryl Yap, sumubo ng hilaw na talong. Yung mga ganon. Tapos pinost. Sinubo ba ni Daryl Yap yung talong mo? Oo! Paano ka ngayon? Putol. Oh. Diba, pinutol? Sinubo ba ni Daryl Yap ang talong mo? Oo! Pinutol. Pero kumalat na yung teaser. Daryl Yap sumubo ng talong. Daryl Yap sumubo ng talong. Oh. Ang pangit eh. Ang pangit ng teaser mo, intentionally, paninirang puri. Intentionally, paninirang puri. Diba? Oh. Kailangan, kung gagawa ka ng pelikula, yung ano sana, yung teaser na maayos. Hindi yung teaser mo, paninirang puri. Kahit nga sinasabi natin, nasabihin mo, bandang uli, panoorin nyo muna yung movie, panoorin nyo na yung movie. Pero the teaser itself, Your Honor, Mr. Chair, is really, you know, destroying the character of one person. Okay? And this person is well respected in the Philippine industry. And you, as a director, you must know it yourself because you are into the showbiz industry. You are affiliated also to him because you are in one industry, the show business. Then, you distract the name of a well-respected person. How could it be? Thank you, Carclea. Ayan naman. Diba? Sa Tagalog, bago mo dungisan at putikan ang isang pangalan, gamitan po natin ng matinding isipan. Lalong-lalo na ang pangalan na yan ay ginagalang at pinakaiingatan dito sa ating sambayanan. Wala naman tayong nakitang hindi ka nais-nais at hindi ka galang-galang sa tao na yan. Pero ikaw, pinagpalit mo ang iyong prinsipyo para sa tawag ng atensyon, para sa tawag ng palakpakan, para sa tawag ng pansarili mong kapakanan. Inintindi mo lamang ang iyong pansarili para lang purihin ka, para lang pag-usapan ka, para lang sumikat ka. Pero ang ibang interes ng iyong kapwa-tao ay tila yata kinalimutan mo, Mr. Director. Tandaan po natin, meron tayong ethics, etiketa. Meron tayong ugali. Meron tayo dapat prinsipyo at dignidad sa ating katawan. Yan man ay hindi natin nakikita, pero dapat lagi nating itong bitbit. Dahil ito lamang po ang dapat nating pakaingatan. Ito lang naman po ang ating magiging alaala sa ating legasiya sa buhay. Pero natapakan mo na, nayurakan mo na, nadungisa mo na. Paano mo ngayon iahahon yan? Sa pamamagitan ng pagpapanood ng pelikula? Sino pa rin ang makikinabang? Makikinabang ba ang iyong siniraan? Hindi. Pansariling kapakanan mo lamang ang magkakaroon ng pakinabang.
Lang naman yun eh, di ba? Ikaw nga, nirespeto ka sa kabila ng mga pinaggagawa mo pag panahon ng eleksyon. Ay, oo. At saka sino magpo-produce ngayon nitong pelikula mo, The Rape of Pepsi Paloma? Tinanggihan ng Viva Films. Tinanong mo pa ako, ano kaya ang dahilan? Anong basa mo, nanay? Bakit ito hindi tinanggap? Sabi raw kasi ni Boss Vic Del Rosario, humanap ka na lang na ibang producer, huwag kami. Oo, tama. Hindi ko to ipoproduce. Andun yung respeto, di ba? Yung importansya, yung pagpapahalaga sa isang pinagsamahan at Yes. pagkakaibigan. Kaya, Direk Darrell, magmumugat baka sakaling gumaganda ang pananaw mo sa buhay. Tama. Hindi tama yan. Mangwawasak ka ng tao nang hindi alam ng publiko kung ano ang iyong gustong mangyari. Tama! Sabihin mo, isang araw yata 15 million views. Oo. Kaya nga eh. Ang daming na. Di ba? Ganon ka-interesado. Ano pa yung nabasa mo na ano? Ay, maraming nagko-komenta doon, di ba? Na tapos sinasagot ni Direk. Talagang, ano na sinasagot niya sinasagot talaga, niya na wala parang, talaga. oo na parang sabi niya, wag na kayong mag-react na mga kasamahan ni Pepsi Paloma dahil hindi ko naman ikukwento kung ano yung mga pinaggagawa niyo noon, yung pagdudrugan niyo noon. Mga ganon. Lahat ng nagko-comment sa kanya, sinasagot talaga ni Direk Daryl. Talaga para lang mapag-usapan talaga. Nagwagi talaga siya sa goal niyang mapag-usapan talaga. Ito yun, Yung clickbait. Yung, ano, yung Ang clickbait, ano ginawa lang para makakuha ng atensyon? ng Yes. publiko? Eh paano yung winasak na pangalan? Yun lang. Yun ang sinasabi po natin. Nakakuha ka ng milyong-milyong atensyon. Pero yung pangalan na dinungisan at niyurakan mo, paano naman ang atensyon sa kanya? Kanais-nais ba? Kapuri-puri ba? Kaakit-akit ba? Hindi. Bagkus, siya ang magdurusa sa kamalian mong ginawa, Mr. Director. Ikaw lang lahat ang nakinabang dito. Sana bago mo ginawa yon, nag-isip ka muna ng 1, 2, 3. Kung meron ka maaagrabyadong pangalan, kung meron ka maaagrabyadong pamilya, kung meron ka maaagrabyadong mga kaibigan, at pangalang pinakaiingatan. Pero sa halip, tinuloy mo pa. Tinuloy mo pa para lang pag-usapan ka. Ano si Boss Vic Soto? May pinagsigawan ka na ng kay Pepsi Paloma. Ano ngayon ang mangyayari? Di ba? Ngayon, ang pangyayari ngayon dyan, panonoorin ngayon ng mga taong nakanood ng 15 million views kung ano ang laman ng pelikula. Sino ang magpo-produce? Yan ang katanungan ngayon. Yun ang- Ang magpo-produce yan ay katulad lang din ni Direk Daryl Yap na merong layuning wasakin ng mga pangalan. Yun lang yun. Oo. Wala nang iba pa. Yun lang. Marami na rin nagko-comment dito na mga broadcasters, Oo. mga marami na rin. Katulad na si Iga, nag-comment na rin. Oo. Nasabi niya, Si Batang Maynila po, Ang dami. bigay namin. Si Oo. Chris Ulo. Oo. Di ba? Ano was akin ng Tito Vic and Joey? Alam mo naman, namuog na itong trio na ito. Alam mo kung gaano karaming Pilipino ang kanilang pinaligaya sa kanilang atake ng komedya. At alam mo rin kung ano-ano na ang narating nila sa buhay. Pero gusto mong harangan, gusto mong wasakin, gusto mong palabasin, Direk Daryl Yap, na ikaw ang pinakamatalinong direktor, ikaw ang pinakamagaling na manunulat ng mga istoryang ganito. Ano mangyayari sa ganyang adhikain mo? Hindi tama yan. Hindi tama yan. Magkaroon ka ng respeto sa kapwa mo. Yun Tama. lang yun. At saka natapos na yun, eh, di ba? matagal ng ilang taon ang lumipas. Yan, Saka yung kay Bossing Vic Soto, masyado kong naapektuhan, lalo na ang mga Dabar Cats dahil binanggit yung pangalan. Oo. At ang senaryo ay di ba? Ginising niya ang kamalayan ng mga Pilipino na si Bossing Vic Soto, ang Tito Vic and Joey ay mga walang tiyang tao. Yun Tama. yun. Sino ang walang hiya? Yung mga tao na tinutukoy mo o yung nagpapalabas na walang hiya sila? Yun Tama. ang aking katanungan. Kakantahan mo ba si Direk Daryl Yap? Hindi ka kanta. Tama yun, ha? Ang ano dito, ang question dito, sino ba yung walang ya? Yung naninira ng kapwa-tao o yung sinisiraan ng pagkatao? Di ba? Sino? Di ba? Sino po? Para sa inyo, mga libag, mga karayuma, sa ating palatuntunan na to na siniraan mo ang pagkatao ko. Sino ba? Yung naninira ng pagkatao o yung siniraan ng pagkatao? Mamili kayo, pero ang para sa atin, alam na natin. Kawawa po yung sinisiraan ng pagkatao. Lalong-lalo na wala siyang ginagawang masama. At kung ito man ay sana ay mga latest na issue. Pero ang tagal na po nito, isipin nyo, 1982. Pusang ama.
42 years na to. Bakit kailangan mo halungkatin pa? Kita mo yun? Anong pang kailangan natin malaman sa istorya na yun? Dahil sa ilang dekadang pasalin-salin-salin ng kwento, doon pa rin lumalabas sa walang nangyari. Ano pa ba ang kulang sa kwento ni Pepsi Paloma para masabi at maidugtong nyo kay Tito Vic and Joey? Lahat na nang nakasama, tinabla, walang silang alam at involvement. Ano pa ba? Kaya Mr. Daryl Yap, kung sino man nag-uutos sa iyo ngayon, sana masaya kayo. Yan lagi ko sinasabi sa iyo, sana masaya ka. Yung nag-utos sa iyo, mapasaya kayo ng ginagawa nyo ngayon. Nakasaya kayo na sinira nyo yung pamilya ni Vic Soto, sinira nyo ang karir, sinisira nyo ang karir, sinisira nyo ang kaisipan ng kanyang mga anak, sinisira nyo ang relasyon nilang pamilya, pero yan po ay hindi magtatagumpay. Dahil alam na po ng buong Pilipino, mga dabarkads, na wala talaga to. Isa itong paninira. Paninira dahil ang pagbabalik ni Tito Soto sa Senado, nasa top 10 siya, at para masingit ang isang nasa dulong-dulo ng mga lagapak na senador, sisiraan nyo si Tito Sen. No, never. Para masira, eto pa, para masira ang magandang departamento ngayon na pinupuri ng sambayanang Pilipino, ang MTRCB ni Ma'am Lala Soto, para masira, ha? No, never. At pangatlo, para masira si Vico Soto na namamayagpag dahil siya ang isa sa mga numero 1 mayor ng Pilipinas. Sumasaludo ang iba't ibang mga kababayan natin dahil sa katangi-tanging galing at talino ni Vico. No, never. At uling-uli, para masira ang Itbulaga, Tito Vic and Joey, tapos na po. Established na ang Tito Vic and Joey. Wala nang makakabura at makakasira pa sa pangalan na yan. Wala na. Dahil halos lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas, nahaplos na ang mga puso ng Tito Vic and Joey. Kaya, ewan ko lang kung magtagumpay ang pelikula mo. Good luck pa rin, Daryl Yap. Pero sana, isa lang ang sasabihin ko ulit, sana maging masaya ka. Maraming salamat mga libang. Magkita ka ulit tayo sa susunod natin live. I love you so much. Pa-like na lang po ang ating video and pa-subscribe na rin po sa ating channel. Malapit na tayo mag 100K! Ilan na lang ba? 3,000 na lang yata eh. Ilan na lang? 3,000? Ilan na lang ba? Teka nga. Oy! 3,000 na lang, 100K na tayo. Sheesh. 3,000 na lang po. 100K na tayo. Maraming salamat. Sana po nagugustuhan nyo po ang ating channel at maraming salamat po sa pagmamahal nyo. Kahit napakasimple lang natin at lagi po kayo nandito. Thank you po. I love you so much. And kasama ang BMB fam. Nagpapasalamat kami kasama ng BMB family. Thank you po sa inyo mula sa amin papunta sa inyo. Eh no. Yan po ha. May fireworks pa tayo. Thank you po. I love you.
Sige, bati muna kasi pag bumati tayo, napupudpud yung lalaw. Grandmama, Pido Dido, AIU, Emma Joaquin, Your Filipina Pigs, Chanel Paris, Tiger Eyes, Lucy Sia, RR Walks. Bagalan nyo lang Chinita ako. Mr. Cordivera. Bagalan nyo lang. Catherine Banday. Vicky Boy, J8. Oo, 2 silver play bottle na to. Pag hindi mo pa binigay YouTube may silver na ako sa book. Umayos ka. Romy. Helen Teresa. Opo, salamat po Helen Teresa. Mamulaling Kamandag, shoutout Mami Irene, Daddy Armin, shoutout. Mami Bengay. Tita Wimi, Mami Norma. MJM Vlog. Emma Joaquin. Tiger Eyes, Kailin Juni, Box 22. Yan ang babait Jeya, Nana. Nerissa Antonio. Aris Kayoka, Magulang Konyolo, Raul Kayoka at Susie Kayoka. Wonder Woman. Hoy, Helen Teresa, maraming salamat po sa Eurocopter. Zaymen AZ. Rodolfo Ramos. Percy Gakusan. Parinyolo, wag ka nang makipagtalo sa mga taong yan. Sa mga Congress na lang sila magsalita para makita ko nga ano isasagot nila. Tama. Malin Kaigus. JSL TV. Jacob. Ma'am Lynn Tamori, thank you rin po. Tess Barangco. Sweet Sense. Grabe yung likes natin. 2.5 Salamat mga DDS I love you. 2.5 ang likes. Sen 23. Einar Nadal. Napasaya mo na naman ang gabi naman. Thank you. Kaya nga, Mami Irene, baka aksyonan niya ni bossing, pero baka hindi niya i-publicize. Baka pa sikreto. Joji De La Paz. Thank you rin, Einar Nadal. Sige na, kakain na ako. Thank you po. At iinom tayo ng gamot. Bye-bye. Love you. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.